Oh, hallelujah! Muli mga kapatid ko kay Kristo Jesus, rito muli tayo upang magbahagi ng mga salita ng Diyos na nagbibigay sa ating lakas at nagbibigay sa ating liwanag at nagbibigay sa ating pag-asa. Magandang gabi po sa inyong lahat o anumang panahon sa inyong mga lugar-lugar. Ngunit bago po ako magpasimula, ako po ay hihingi muna ng tulong sa banal na Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at makapangyarihang Diyos, minsan pa sa pagkakataong ito, naririto po ang bawat isa sa amin, doon lumalapit sa iyong banal na harapan. Lubos na nagtitiwala na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na puspos ng pag-ibig at kahabagan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga sala. At balutin mo kami na iyong kapangyarihan sa pagkakataong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo ang siyang aming marinig at hindi salita ng anupaman. Bagkus, Panginoon, pangalan mo ang siyang maparangalan, mapapurihan, madakila at maluwalhati, mapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Puspusin nawa kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Hayaan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita ang dumaloy sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, muli naming inaangkin ito. In the name of Jesus, through the help of the Holy Spirit we pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Now, ang ating pong pag-aaralan ay bibigyan natin ng tema na tatawagin natin hindrances to spiritual progress. Kasi marami ngayon, bagamat matatagal na nagsasadyos, ngunit hindi pa rin natin makitaan ng paglago sa kanilang pananampalataya. Maaaring itanong natin, bakit nga ba? Bakit nga ba at ano nga ba ang nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang pananampalataya ng isang taong sumusunod at naniniwala sa salita ng Diyos? Ngayon, the question is, ang ating bang spiritual progress ay lumalago ba yung ating spiritual life? Nagkakaroon ba ng pang-unlad o hindi? No. Tayo lang makakasagot noon at higit sa lahat ang Diyos. Maraming mga factors, maraming mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang pananalig ng isang tao o ang pananampalataya ng isang tao sa Diyos. Una, worldly entanglement or allurement. At tinatawag, masyado tayong involved sa mundo. Masyado tayong nagiging makasalibutan. Masyado tayong akayin ng sanlibutan sa ika nga. Sabi sa Genesis chapter 19 verse 16, nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ni Yahweh halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Bakit kaya nag-aatubili si Lot? Dahil ang kanyang tinitingnan, ang kanyang linilingon, walang iba kundi ang kanyang kayamanan na maiiwan. Kaya ang ginawa ng mga anghel, dalawang lalaki, ay halos kaladkarin na siya palabas. At pinagmamadali na silang lumbas ng Sodoma at Gomora, na sa gayon mailigtas sila. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi naligtas dahil habang tumatakbo sila Lot at ang kandalawan niyang anak, ay lumingon ang kanyang asawa, kaya siya'y naging haliging asin. Now, kaya ito ang isang dahilan, isang factor kung bakit tayo hindi umuunlad sa ating pananampalataya. Masyado tayong magpaalipin sa mundo. Hindi tayo makalaya sapagkat nandoon ang ating isip, nandoon ang ating puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung saan ang inyong isip, kung saan ang inyong puso, naroon din. Kung saan ang inyong isip, nandoon din ang inyong puso. Kaya mga kapatid ko minamahal, pangalawa na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad sa ating pananampalataya, family cares. Masyado tayong intact o masyado tayong link sa ating pamilya, masyado tayong nandoon yung closeness, no? Minsan hindi natin mapagbigyan yung alok. Sasabihin, brad, sister, dumalo ka naman sa gawain.
Ngunit hindi natin mapagbigyan sapagkat iniintindi natin yung pamilya natin. Minsan hindi natin mapagbigyan yung mga ganitong mga religious pagtitipon-tipon sapagkat nililingon natin ang ating pamilya. Kagaya nga ng isang ehemplo, gusto niyang sumunod sa Diyos, ngunit mayroon siyang dahilan. Ito sa Luke chapter 9 verse 61. Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Kaya itong nangyari sa kanya, magpapaalam muna daw siya sa kanyang mga kasambahay. Kasi mas mapapakinggan natin yung ating mga kasambahay kaysa sinasabi ng Diyos. Kaya dito nagtatampo ang Diyos sa tao. Maraming tao ang ganitong nagiging dahilan. May gagawin pa ako sa bahay, mayroon pa akong kailangan tapusin. Dahil magagalit ganito, maraming magagalit ganito. So doon tayo hindi nakakasunod at hindi lumalago sa ating spiritual na buhay. Ano pa? Pangatlo, unbelief, kawalang pananampalataya, kawalang tiwala. Katulad ng Gawa chapter 17 verse 32, nang marinig nila ang sinasabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig naming kayong mapakinggan uli tungkol dito. Kasi yung iba ay nag-alisan, yung iba naman ay tinuya si Pablo nung ipangaral niya ang tungkol sa pagkabuhay ni Kristo sapagkat hindi sila naniniwala. So, one factor bakit hindi muli lumalago ang ating pananampalataya. Sapagkat ito'y nagiging hadlang sa ating pag-unsad o kaya pag-usog. Nasa gayon, mga kapatid kong minamahal, dahil dito, hanggang ngayon, hindi natin maramdaman kung tayo nga nakapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Maraming tao ganito. Maraming ganitong tao. Kahit ikay mangaral ng mangaral, maraming tao ang hindi naniniwala. Dahil ang iniisip nila, ikaw na nagsasalita at ang iyong pagkatao, ang kanilang tinitingnan. Marami yan, lalo na sa mga kamag-anak. Hindi basta-basta maniniwala. Mas iiral pa rin yung kanilang mga kagustuhan. Naalala ko nung panahon ni Noah. Maraming tao ang hindi naniwala, maging mga kamag-anak niya ni Noah hindi naniwala sa kanya. Walang sumunod sa kanya. Within 120 years na pangangaral niya, walang naniwala sa kanya. Nung makita nila na nagsara na ang daong, at saka pa lang silang nagulat dahil walang kamay, walang nagsara, kundi nakita nila nagsara lang ang pintuan. Ang hindi nila alam, ang kamay ng anghel ang nagsara ng daong, at nang rumaragasa na ang mga wild animals mula sa kagubatan, doon naman sila nang hilakbot. Kaya mga kapatid kong minamahal, bakit pa natin hihintayin ang mga ganitong bagay, ang mga kaguluhan, ang mga kawasakan ng buhay bago tayo lumapit sa Diyos? Kaya't mga kapatid, naway buksan natin ang ating mga kaunawaan upang lubos nating maramdaman kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Isang bagay na hindi natin nararanasan kung gaano kabuti ang Panginoon sapagkat nawawalan tayo ng paniniwala sa Diyos. Ano pa ang isang bagay? Personal convenience, kung saan tayong comfort, kung saan tayo nakakaluwag. Ito ay isang bagay na nagiging dahilan para hindi tayo umunlad sa ating pananampalataya. Sapagkat, dito na lang ako, bahala na kayo dyan. Kasi ayos pa ang buhay, walang karamdaman, may pera, mayaman. Ang mga anak ay may mga trabaho. Ngunit kapatid ko minamahal, kapag dumaranas na ng mga pagsubukan, nandoon na ang paghihirap, bumagsak ang mga negosyo, ang mga anak ay nawalan ng trabaho, ang magulang ay nagkasakit, ngayon unti-unti na naman hahanapin ang Diyos. Kaya't ang mga pagsubok, ang kahirapan, hindi ito aalisin ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat ito lamang ang kanyang kasangkapan
upang ang tao ay magbalik loob sa Kanya at muling kumilala sa Kanya at tanggapin Siya bilang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah! Kaya sabi nga sa Gawa chapter 24, 25, isang ehemplo ito, no? Sabi niya, ngunit nang magpatuloy ng pagsasalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at ang sabi, makaalis ka na. Ipatatawag kita uli kapag may panahon na ako. You see? Kasi maraming tao ang hindi gusto ang makapakinggan ang katotohanan. Maraming tao ang ayaw makinig kapag salita na ang Diyos ang pag-uusapan. Ngunit sa galing naman makinig sa mga tsismisan. Ito ang problema, no? Ang galing makinig sa mga kwento ng buhay ng iba, ng kapitbahay. Ngunit sa salita ng Diyos, ito ang iniiwasan ng tao. Ano kayang espiritu ang mayroon sa isang taong umiiwas na makinig ng salita ng Diyos? Di ba wala namang ibang lumiiwas kundi si Satanas? Habang maaari ayaw ni Satanas makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat tumatalsik yan kapag naririnig niyang pangalan ni Jesus. Ano ang maitatawag natin sa mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos? Masigit pa, siguro kay Satanas. Kaya mga kapatid kong minamahal, magnilay po tayo. Suriin natin ang ating mga sarili. Darating ang panahon sa ayaw mo't sa gusto, hahanapin mo din ang Diyos. Amen! Hallelujah! Dahil hindi lahat ng tao ay nasa maayos na kalagayan. Hindi lahat ng oras ay nasa maayos kang kalagayan. Darating ang panahon na ikay manghihina, na ikay mawawalang katinuan, na ang mga mata mo ay malalabo, ang mga katawan mo ay wala nang magagawa. At doon ka pa lang siguro tatawag sa Diyos. Habang may panahon, kapatid kong minamahal, tumawag tayo at lumapit tayo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Ano pa ho ang panglimang nagiging hadlang sa ating hindi pagunlad sa ating pananampalataya? Yung tinatawag na opposers. Mga critics na sinasabi, humahadlang sa mga gawaing makadiyos. Pag-aanyayahan ng asawa, tumigil ka nga, sasabihin naman ng asawa, ba't ka sasama dyan? Kapatid kong minamahal kay Kristo, ito yung nagiging dahilan kung bakit naman hindi rin tayo lumalago. Sapagkat ang pakikinggan mo, yung sinasabi ng asawa mo, at hindi yung paanyaya ng Diyos sa iyo. Ngunit kung kaya mo ipaglaban ang iyong pananampalataya kay Kristo, dahil hindi ka naman kayang iligtas ng asawa mo, hindi ka naman kayang iligtas ng sino pa man umahadlang sa pagmananampalataya mo, mas kaya ka namang iligtas ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya yan ang nangyari sa panahon ni Nehemiah, habang siya ay nagpapatayo ng templo ng Diyos. Sa Nehemiah chapter 4 verse 8, nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Ginugulo sila ni Nehemiah para hindi matapos ang kanilang paggawa ng templo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kadalasan ang nagiging hadlang ang ating mga kasambahay, kasama sa pamilya. Maraming pagkakataon na ikay magsasa Diyos, ngunit pag ikay dadalo sa prayer meeting, pag ikay magiging charismatic, anong kalukuhan na naman ang gagawin mo? May mga ganon. Ang kontrabeda minsan ng asawa. Kadalasan yun, asawang kontrabeda. Lalo na kapag ang asaway lasinggo at may bisyo. Ayaw niya na maging ganon. Ngunit pagdating ng karamdaman, hahanapin niya ang Diyos. Mayroon sa akin nagpa-pray over, no? Sabi niya, Brad, ipag-pray mo ako, i-pray over mo ako. Gusto kong, sabi niya, pag ako'y gumaling, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi siya stroke, naparalisa. Ang kanyang kasama, ang kanyang asawa na lumapit sa akin. Ngunit ilan ang asawa? 10, mga kapatid kong minamahal. Kaya, tingnan niyo po, dumating sa punto na sumuko siya. Hinanap niya ang Diyos. Ngunit, hindi na rin siya nakawala sa tawag ng kamatayan. Kapatid kong minamahal, naway, huwag nating paratingin ang mga pagkakataon na yun. Habang may Diyos na nagpapaanyaya sa atin, pakinggan natin ang kanyang tinig.
Tumugon tayo sa kanyang panawagan. At tiyak may mawawala sa inyo. Anong mawawala sa atin? Ang ating mga kasalanang mortal na maaaring ipatawad tayo ng Diyos. Patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi niya nga sa isang kriminal na nakapako, sabi niya, ngayon din ipagsasama kita. On that moment, pinatawag ng Diyos ang kriminal na yon. So ganun kahabag, maging kahabagin ng Panginoon. Kapatid kong minamahal kay Kristo, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya? Katulad nga pag magbibiyahe tayo sa Baguio, kapag magkakaroon ng erosion sa Quezon Road, hindi basta-basta makakadaan mga sasakyan. So anong kailangan? Kailangan ng bulldozer, kailangan ng manpower, kailangan ng mga pala. At ang mga manpower sa ating espiritual na buhay ay kumakatawan sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, mga kaparian, pastors, evangelists. Sila yung kumakatawan sa manpower sa ating spiritual aspect. Sa ating spiritual na buhay. Nasa gayon, sa pamamagitan ng pakikinig, sabi nga sa Romans chapter 10, verse 17, kung walang makikinig, walang mananampalataya. Mula sa pakikinig ang paglago ng ating pananampalataya tungkol kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah! Glory to God, glory to Christ Jesus. Ano sinasabi niya? Sa Romans chapter 10, verse 17, ulitin ko po, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ano pa ho? Ang bulldozer ay kumakatawan. Kinakatawan naman ng Biblia, ng mga panalangin. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Ayan nga sinasabi na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Babasahin ko po mga kapatid kong minamahal, ano sinasabi doon? Na lahat ng kasulatay kinasihan ng Espiritu Santo. O yun, tingnan niyo po. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. At ang shovel, ang pala, ay kinakatawan naman. Kinakatawan naman siya, kapatid kong minamahal, na mga pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kaya kailangan palaguin natin, palalimin natin ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo ay ma-overwhelm o kaya alipinin ng mga humahadlang sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Mga bagay na magbubunsod sa ating tungo sa impyerno. I-overcome natin yan. Huwag tayong magpapaalipin doon. Sapagkat habang naroon ka, hindi mo makikita kung gaano kaluwalhati, kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Sapagkat hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. So without the presence of the Lord, you cannot feel the presence of God and His love. And you cannot recognize His goodness. Hallelujah! Hindi mo makikilala ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya ang sabi niya, naalala ko yung labanan ng mga Amalekite ng Israel. Habang itinataas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo ang Israelites. Kapag napapagod siya na napapagod na ibababa ang kanyang kamay, sila'y natatalo. Kaya habang tayo nabubuhay, manatili tayo, nakakapit sa salita ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang lalang ng dyablo sa ating buhay, nahahadlang sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Amen? Kaya ang ginawa nila Aaron at saka si Sihor, tinukuran nila, hawak-hawak nilang kamay ni Moises buong maghapon. Kasi napagod na, pinaupo na nila si Moises. Kasi pag bumaba, natatalo sila. Kaya mga kapatid kong minamahal kay Kristo, habang nabubuhay tayo, huwag kang titigil sa pagpupuri sa Diyos. Itaas mo ang kamay mo sa dakilang elelyon at purihin mo siya, sambahin mo siya habang ikay nabubuhay. At walang makagagapi at walang makahadlang sa iyong pagunlad, sa iyong pananampalataya. Amen! Oh, hallelujah! Harashikala rabahanda kurada namataka. Kaya sabi nga dito sa verse 16,
Sa Exodus chapter 17, he said, "Hold high the banner of the Lord. The Lord will continue to fight against the Amalekites forever." You see? Hallelujah. Hawakan mo ang bandila ng Diyos, sabi niya. At ang Diyos lang ang magpapatuloy na lumaban sa mga Amalekites. 2 Peter chapter 3 verse 18, "But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Magpatuloy tayo sa ating paglago sa biyaya ng Diyos. Kaalaman tungkol sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen! My brothers and sisters, how to grow our faith in God? Ito lamang. Gamitin natin, makinig tayo sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia, palalimin natin ang ating pakikipagrelasyon at pakipananampalataya sa Diyos. Hindi makapananaig ang lalang ni Satanas sa ating buhay kapag tayo balot ng kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Glory to God, glory to Christ Jesus. So, there's no hindrances once we continue to praise the Lord. Amen! Walang magiging hadlang sa ating paglago kapag ikay patuloy nakakapit sa salita ng Diyos. Why? Because only the Word of God can defeat our enemies. Walang iba kundi si Satanas. Amen! Hallelujah! Father God in heaven, thank you so much. Nasa gabing ito, nasa panahong ito, muli mong ipinahayag, Panginoon, kung paano kami lalago. Kung ano ang mga nagiging hadlang sa aming paglago bilang mananampalataya, bilang mga tagasunod mo. Tulungan mo kami, palakasin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, na hindi kami matalo at magkapi ng ano pa mang kalaban. Bagkus magpatuloy kaming nakataas ang kamay na hawak-hawak ang iyong bandila, nagpupuri at naglilingkod sa iyo, O Diyos. Dakilang El Elyon, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot-dalangin. Amen and amen. God bless us all, mga kapatid kong minamahal kay Kristo. At away, lubos po nating naunawaan ang mensahe sa pagkakataong ito at maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Huwag po kayong maghihinawa sa pakikinig. Subaybayan niyo po lagi. I-subscribe niyo sa YouTube. I-share. I-likes. Habang ikay nagsishare ng salita ng Diyos para ka na rin mga ngaral ng salita ng Diyos. Ibinabahagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Ibinabahagi natin ang kanyang kaluwalhatian. At dahil doon, patuloy kang pagpapalain ng dakilang El Elyon. God bless po sa ating lahat.